Kabanata 34, Visitor. Tahimik at seryoso ang aming mga pamilya pabalik sa bahay na hinanda ni Hades para sa amin. Both Mommy and Tita Hera looked well acquainted with the house. Siguro dahil kanina pang nakarating ang pareho at nauna na sa pagbusisi sa kabahayan. Palapit ng palapit, manghang-mangha naman ako. It didn't have that temporary feeling which I expected. It looked as if he expected us to live here for the rest of our lives. May mga pine trees sa paligid at dahil nasa isang eksklusibong lugar, mukhang mahigpit din ang seguridad. Malayo pa ang sunod ng mga bahay at sa malayo nakikita ang magandang tanawin. Pagkapasok sa loob, gumagala ang mga mata ko. Hades watched me as I start to notice every little detail and every blank wall. I immediately have ideas on how to make it better. Do you like it? Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking baywang. Tumango ako. Hindi pa rin natatanggal ang tingin sa mga detalye ng bahay. We should eat. You must be hungry, Fally. Si Mami na agad nasa harap ko at umambang igigiya ako sa dining room doon. Sumama ako kay Mami, kuryoso sa iba't ibang parte ng bahay. Kalaunan, naupo na kami sa rectangular long table ng dining area. Nasa kabiserang pareho si Hades at President. Tita Hera is on the president's side with Aries. Ako naman kay Hades at si Atticus sa tabi niya. Mami is sitting beside Tita Hera. I can't help but look at her obviously bored look. Napatingin ako kay President. He smiled gently at me. Naalala ko nang lumapit sila ni Aries sa akin kanina pagkatapos akong yakapin ni Tita Hera. The President only gave me a small smile. Si Aries naman ay seryosong nakatitig sa akin na para bang aparisyon ako sa harap niya. I'm glad you're safe after all these years, the President said after the long silence on the dining table. Sa kauna-unahang pagkakataon, bahagya akong naging conscious sa desisyon ko. Tuminging pareho si Aries at Tita Hera sa akin. Mommy opened her mouth but she closed it before she could say anything. I'm sorry for hiding from everyone too. It wasn't your decision, Iha. Your life is at stake, agap ni Mami. I would do the same, Florence, the President said. If her life is at stake and you don't have the means yet to tighten the security, the best thing to do in that situation is to grab that opportunity. To hide her is the best protection you can give her. Thank you, sir. Nahihiya akong sinabi. The President smiled at me and eventually he narrowed his amused smile. Inilipat niya ang mga mata niya kay Hades. You married my son. That makes you my daughter now, Felicia. Namilog ang mga mata ko. Hindi ako makapaniwala na iyon ang sasabihin niya pagkatapos ng malaking atraso namin sa kanilang pamilya. Kitang-kita ko ang pag-inom ni Mami ng tubig at pagpunas niya sa kanyang labi. Wala ring masabi. Napakurap-kurap ako. Nakaawang na ang labi ko para sa sasabihin pero walang lumalabas. Papa, please give us time. Si Hades. Kumunot ang noo ko at bahagyang yumuko. I once had a waking dream about coming back a year ago. At sa panaginip na iyon, isa sa pinakagusto kong gawin ay ang humingi ng tawad sa kasalanang nagawa ni Daddy sa mga Riego. He tarnished their credibility and almost ruined their name. I'm sorry po. Hindi ko na naiwasan. Napatingin ako kay Atticus. Alam ko ang bawat galaw ko ay tinitingnan niya. Ngumiti ako at matapang na ibinalik ang tingin sa mga Riego. For what my dad has done to your family years ago, I'm sure he regretted it. It was out of greed, but he regretted it. You don't have to say sorry for that, Iha, si Tita Hera. No, I have to. Lalo na po sa inyo dahil kayo po talaga ang sumalo sa problemang idinulot niya. Umiling si Tita Hera. Please, I ask of you, let's forget about it. She said every word like a prayer. It had been years, and the only thing that matters now is you're safe. People died because of my dad's action. My life isn't more important than the lives of the people affected. Napapikit si Tita Hera. Para bang sakit na sakit siya sa sinabi ko. Taas noo na tumingin si Mami sa akin. My daughter is right, she said. We're sorry for my husband's fault, but please, Feli, I have arranged so many things for what happened, and I'm sure your father regrets everything. Don't put the burden on your shoulders. I didn't ask you to come back to suffer in behalf of your father. Napasulyap ako kay Hades. He's watching me intently.
Para bang maitinatago siya sa isipan niya at hindi niya sasabihin iyon. Unti-unti akong tumango. Dahil sa sinabi ko, nagkaroon ng lakas ng loob si Mami na magsalita sa hapag. She looked at the President and then Tita Hera. I want my daughter to achieve her dreams. Now that she's back, her safety and dreams are my main priority. That is my main priority too, ma'am. Si Hades. Ma'am? And Mami didn't even correct him. She just keeps on and on. That's a relief then. Gusto ko rin po sanang tumulong sa ginagawang trabaho mo, Mami. Hindi pa ako natatapos sa pagsasalita, umiiling na si Mami. I am not comfortable if you leave this heavily guarded place. We can hire professors and let you study at home for your degree. For the meantime, ayokong lumalabas-labas ka. Florence, Felicia will be bored here. I think it's fine to let her out and let her see the world somehow. My son would never let her out without a tight security. The President. Hindi pwede, matamang sinabi ni Tita Hera. I agree that Feli should stay heavily guarded. I don't want her to go out there and risk her life again. Hades sighed. Kung ako po ang papapiliin, ayaw ko rin po sana. But I want my wife to be free, as much as I want her safe. I'll let her decide about that and just tighten her security if she decides to leave the house or come with me. Hades. Umaalma na si Tita Hera pero sa huli ay tumango siya at tumingin sa akin. Tumingin naman si President kay Aries. Para bang may mensaheng ipinarating si President na agad nakuha ng anak. Aries only sipped on his water and it looked like his thoughts ran deep. Nagpatuloy ang mahaba, formal, ngunit minsan ay awkward na usapan sa hapagkainan. Napag-usapan ang tungkol sa mga detalye sa nangyari sa akin sa loob ng 3 taon. Mommy didn't mention about what really happened to me the whole 6 months I couldn't speak. I'm glad though, hindi pa ako handa na sabihin ang bagay na iyon kahit kanino. Kahit kay Hades, parang napilitan lang ako sa kagustuhan kong pumayag siya sa paikipaghiwalay sa akin pagdating ng panahon. Pagkatapos pag-usapan iyon, ay kinamusta ni Tita Hera si Atticus. It was my turn to check on him too. I'm so glad that he grew up well even in my absence. Regular din ang kanyang pagpunta sa doktor at paminsan-minsan na sumasali sa sports sa school. Pinag-usapan din ang aming kasal. Nakarating na pala rito sa bahay ang mga pictures namin at iyon ang pinagkaabalahan nila habang hinihintay kami kanina. Pagkatapos pag-usapan ang seguridad at mga investments, hindi ko na namalayan kung anong oras na. Humikab na si Atticus at iyon na ang naging cue ni Mami. May sunny start, uuwi na kami, bukas na lang ulit. Si Mami. Are you going to our home, Florence? Tanong ni Tita Hera. Naalala ko iyon, sinabi ni Mami. Tumayo ako at umikot para pumunta sa upuan ni Atticus. I squatted in front of him and hugged him tightly. I want more time with him and I'll definitely visit our new house. Kahit pa alam ko kung anong gusto ng lahat. Hindi na at inimbitahan ko si Felicia sa bagong bahay namin dito. It's a party, right? Yes, it's intimate. Actually, it's just for the family and a few relatives. I'd want you all to come but I'm also scared for Feli kaya sana kahit kayo ni Atticus. But if you have things to do, I understand. Hades can go. We have a tight security at home and for sure, ganoon din sa magiging bodyguards ng anak ko galing kay Hades. Kitang-kita ko ang bahagyang pag-alma ni Hades kay Mami. Hindi niya ako iiwan kahit pa may family affairs sila. We need our own time as a family of 3. It's been a while. I've sacrificed and longed so much for my daughter. I think it's important for us 3 to really have this whole day tomorrow. Tumikim ako at pinagmasdan ng unti-unting pagtango ni Hades habang nakatingin sa akin. Alam kong hindi niya iyon gusto pero wala siyang magagawa dahil iyon ang gusto ni Mami. You're right. May pag-aalinlangan sa tono ni Tita Hera. Pwedeng kahit si Hades na lang to represent your family for our party, kung ganoon. Thank you so much for your understanding. It's a big thing for me to finally have the time off with my children after years. Sinamahan namin si Mami at Atticus sa parking lot. Malamig na sa labas at nakapalupot ang braso ni Hades sa akin habang nagpapaalam kami. Naroon din si Tita Hera at President. Sumunod si Aries na mukhang nakakuha ng inumin kung saan at nagbigay na sa kapatid. Kinawayan ko si Mami at Atticus at pinanood ko ang pag-alis nila. The President stayed on the porch and talked to a bodyguard.
Natili naman kami sa pintuan kasama si Aris at Tita Hera. Aris looked at me again. That same eyes the first time he saw me that day. I smiled at him. I don't really talk to you that much before, but it's nice to see you again, Aris. He smiled. It's nice to see you again too. Hades hugged me from the back and kissed my cheek. Napatingin si Aris sa kapatid. Do you have time? May pag-uusapan tayo ni Papa Kuya. Hindi ba makakapaghintay yan, Aris? Baka gusto na nilang magpahinga. Mahaba ang araw na ito. Tumango si Aris. Mabilis akong nagsalita. I'm fine po. I understand that you have important things to talk about. Kung hindi lang pagod ang kapatid ko, I would ask them to stay a bit long so we can talk more, so please, go ahead and spend time with each other. I'm fine, sabi ko sabay tingin kay Hades. Ilang sandali niya akong tinitigan bago muling hinalikan. Saglit lang to. Paalam niya. No, take your time, it's okay. Sabi ko at pinagmasdan na silang sumunod sa kapatid patungo sa portiko kung nasaan ang kanilang ama. Nasa bukana lang kami ng pintuan at nakatanaw sa mga lalaki. Si Tita Hera ang nagbasag ng katahimikan pagkatapos ng ilang sandali. I hope you like your home. Nilingon ko si Tita Hera. It's beautiful. Hindi pa po ako nakakalibot pero dito pa lang maganda na. She smiled. Tumingin siya sa akin. My heart skipped a beat when I realized that she's staring too long at me. Bahagya tuloy akong na-conscious. I'm sorry, I just can't help it, she said. Siguro kailangan ko pa pong masanay. People believed I'm dead for a long time. It's natural to stare at me for so long to see if I'm just an apparition or something. I chuckled. Nagulat ako nang hinawakan ni Tita Hera ang kamay ko. She smiled and her eyes were tearful. I want you to know that I've always admired you even when you were then a young lady. You were always full of life, always the center of attention, and elegant at the same time. I didn't imagine my eldest to fall for you because your worlds are a bit far different. Pero nang nalaman ko, wala akong naging reklamo hanggang sa nangyari ang lahat ng alitan. Kinabahan ako, parang naaalala ko ang dating ako. Hindi ko alam kung tama bang pag-usapan iyon lalo na't alam kong mabibigo ko siya kung sakaling malaman niya ang tungkol sa akin ngayon. I'm sorry for everything that happened between our families, Feli. I'm sorry for all the times I thought you fell short of the woman my son deserves. She smiled shyly a bit. Lalo na nang nalaman ko na pumayag ka sa pagpapakasal sa anak ng mga Larrazabal. I am not sure if I am dismayed by that or I am just jealous for my son. But, yumuko ako. Now, I know you have your reasons. I'm just happy that in the end, you chose him. Napatingin ako kay Hades. Sumulyap siya sa amin habang kausap ang kanyang kapatid. I smiled at him. He looked a bit worried, but after a while, he sighed. When you died, he died with you. He didn't believe that you're dead, but each passing day, I know I am losing him too. Nanginig ang boses ni Tita Hera. Napahawak ako sa kamay niya. Ang pader na pilit kong pinapatayog sa gitna namin ni Hades ay unti-unting nag-iiba bawat araw na nagdadaan simula ng kasal namin. What if I take this chance? What if I love him and let him love me? What if it's my only way to be happy and his only way to live? Ipagkakait ko ba sa kanya iyon? Pero paano kung magdadaan ng taon at mapapagod siya sa akin? Na maisip niya na mali ang desisyon niya ngayon dahil sa huli, gusto niya pa rin talaga ng anak. He will need a child to pass on his legacy and I cannot provide him that. Should I save him from his own regrets in the future by choosing for us? Should I reject his love, hurt him now, to avoid his pain and disappointments in the future? I wanted to believe in him, but it's just so hard when I see Florence mourning and all your friends grieving for you. Tumango ako. I'm sorry, tita. You shouldn't be. Ang importante sa akin, buhay ka. You've given my son a second chance to life, Felicia. So, there's nothing to be sorry about. Remember that. Tears stung my eyes and I received an embrace from her. I'm just sorry, because maybe you were right. I will never deserve his love. I will always fall short of the woman he should have. Nanginig ang boses ko. Umiling siya habang yumayakap sa akin. Believe me, anak, sobra-sobra ka na para sa kanya.
He'd trade his life to see you. Being married to you now is more than whatever he asked for and whatever he dreamed of. The problem with my insecurity is it will never go away. No matter how much I'm assured and reassured of his love, I know that in the end, he deserved someone else. I know that I am less of a woman he should have. I know that I will never be enough. Ganun pa man, all the talk and this meeting has made my heart lighter. Hindi ko na maalala kung kailan ulit ako nakaramdam ng kapayapaang ganito. It was as if a heavy weight has been lifted and a new chance was given to me. Mahaba at mukhang importante ang pinag-usapan ni Hades. Gabing-gabi na nang umalis ang kanyang pamilya. Hinatid niya ako sa aming kwarto at hinalikan sa noo. Bababa lang ako at kakausapin ko si Matias para bukas. You can go ahead and rest. He said. Malamyos kong sinabi dahil sa haba ng araw at sa dami na nangyari, antok na ako. I love you, he whispered as I drifted off to sleep. Wala akong panahon para suyurin ang buong kabahayan. Dismayado ako na umaga pa lang at nasa gitna pa kami ng agahan ni Hades, umingay na kaagad ang cellphone ko. Yesterday was tiring and last night was overwhelming. Tulog na ako pagbalik ni Hades sa kwarto at maaga naman nagising dahil sa tawag ni Mami. Hello? I greeted. Naalimpungatan ako. Nagising din yata si Hades sa ingay ng cellphone ko kaya ngayong nakatihaya na ako, siya naman ang nakayakap sa akin. Nasaan ka na? Gumising ka na at anong oras na? Si Mami na ang aga-agang tumawag. Napabalik ang tingin ko sa screen ng cellphone. Hades moved and I realized he probably heard Mami's demand. Unti-unti siyang bumangon. Napasulyap ako sa shorts pero nakatalikod na siya sa akin ngayon. Nasaan ka na? Don't tell me hindi ka pinayagan ng asawa mo? She judged immediately. Mom, it's still 5 in the morning. Why are you calling this early? Frustrated kong sinabi. Ang tagal mo! Ano bang itinatagal mo riyan, ha? Gusto kong maiyak. I'm already exercising here and you just woke up? A mental image of her in her tights and doing aerobics almost made me groan. Ang mabuti pa, magbihis ka na riyan. Dito ka na mag-breakfast at nang makapag-exercise ka rin para matone yung muscles mo. I can hear Hades now busy with the intercom. Yes, please. Sorry, pakihatid na lang po rito. Aniya sa isang napapaos pang tono. I can imagine him wanting our breakfast be served now and here in our room. Great! Ang aga pa, Mami. Hay nako, noong kaedad kita, ganyan din ako. Pero na-realize ko na magandang maagang gumising. Mami is like a monster mother-in-law to Hades, except that Hades isn't really complaining. I am. Anong oras ba umalis ang mga Riego kagabi at ang tagal mong gumising ngayon? 12 pa po yata. Tsaka Mami, anong matagal gumising? Alas 5 pa lang. To avoid any more of her mean comments, umahon na ako sa kama. I'll just take a bath. Our breakfast might arrive, so... His voice was still hoarse. Tumango ako. Ako na ang bahala. Lagi kang sarap na sarap sa mga tulog niyo ah. Huwag mong kalilimutan na pupunta ka pa rito. Oh my goodness. I didn't forget, Mommy. I'm going there, but I didn't expect to be there at this hour. Kaya naman 7:00 pa lang, nasa bagong bahay na namin kami sa Tagaytay. Hinatid ako ni Hades doon kasama ang mga bodyguards sa ibang sasakyan. May iwan sila rito sa bahay para bantayan ang seguridad ko. It's too much and it's very different from the life I've been living for the past years, but it's fine with me. Iha, ang tagal nyo! Good morning too, Mommy. Sabi ko sabay halik sa kanya. Mommy is already in her luxurious after-shower printed silk dress. Atticus is still on his pajamas. Lumapit siya sa akin at humalik. Niyakap ko siya at bahagya ng na-excite para sa araw na iyon. Sumama si Hades sa akin sa loob ng bahay kahit paalis dapat siya para sa party na hinanda ng parents niya naman sa kanila. Oh, Hades, you're still here, Mommy said subtly. I glared at her. Sinigurado ko lang po na maayos siyang nakarating dito. I'll leave now and just come back later to pick her up. Oh, Mommy laughed hysterically. Mamayang-mamaya na ha, mga gabi. Miss ko na kasi itong anak ko. Okay na po. Sige na po at ihahatid ko na si Hades sa labas. Mommy smiled wildly, dahilan kung bakit mas nagmukha iyong plastic. I looked at Hades, so he politely said goodbye to my mom and to my brother.
Sinubukan pa kaming sundan ni Mami palabas kung hindi ko lang siya sinamungutan at nakasunod pa rin siya sa amin. I'm sorry for that. It's okay. Umiling ako. It's not. Kakausapin ko siya ngayon. He smiled and crouched for a kiss. Isang marahang dampi ang iginawad niya sa aking labi at hindi ko napigilan ang pagngiti. I really don't want to go to this party unless you're with me, but your family misses you. Ayos lang ito. We just moved in and you haven't even explored our own home yet. Tumango ako. Pagkatapos ng lahat ng ito, titignan ko na ang bahay. He crouched again. Hinawakan niya ang baba ko at inangat para mas lalong magkaroon ng access sa aking labi. My face heated. When I think about our little time on their movie house, it makes me want to watch more and more movies with him. Though I doubt if we'd really watch it. Hindi siguro namin maintindihan ang kahit anong panonoorin. I'll text you. Please text me too. Oh, you have my number now? Mapaglaro kong tanong. He smirked. His attractive dark eyes made my breathing hitch. Feli, your brother is looking for you. Naroon pala si Mami sa tabi ng malaking banga. Napapikit ako ng ilang sandali bago bumaling sa kanya. Yes, Mami. Nagpaalam na si Hades at pinagmasdan ko ang pag-alis niya. Funny how seeing him leaving made my heart hurt. Kahit wala na ang kanyang sasakyan sa aming bakuran, natili ako sa kinatatayuan ko na para bang babalikan niya ako roon at isasama na lang. I want to be here, but I want to be with him. Sa ilang buwan pa lang simula nang nagkita kami ni Hades sa biliran, sa pagtulog lang yata kami magkahiwalay. Lagi siyang nakabuntot sa akin. Laging nasa coffee shop, laging nasa kung nasaan man ako. This is the first time we'll be separated and I feel lonely. Iniisip ko ang kadramahang ito at naputol lang dahil sa marahang kalabit ni Mami sa aking balikat. Utterly annoyed with my old woman, I glared at her. Mami naman, please don't be too rude with Hades. Oh my gosh! Sabay hawak niya sa kanyang dibdib na para bang sinaktan ko siya. Was I rude? I wasn't. I was pretty polite. Kagabi nga, nakaya ko pa na pakiharapan sila nang hindi ko pinapaulanan ng sarcasm o kahit ano. I sighed. Thank you for that, but I feel really bad every time you make Hades feel like he's not welcome. Are you saying that my feelings aren't valid? That it's not okay to get upset and angry with the families that hurt us back then? Now, she's upset. Hindi pa ako nag-iilang minuto rito, sumasakit na ang ulo ko. Of course, your feelings are valid, ma'am. I just want him to be treated well, at least. They've been good to me so far. Nakibit ng balikat si Mami na hindi ko alam kung nakikinig ba siya sa akin. Bumalik na nga lang po tayo at pupuntahan ko na si Atticus. Sa unang 3 oras ko sa bahay, masaya pa naman. Nanood kami ni Atticus ng cartoons at marami siyang kinuwento sa akin. Namasyal din kami sa loob ng bahay. Ipinakita ni Mami sa akin ang bago at mas malaki niyang walk-in closet. Pinag-aralan ko rin ang mga gagawin sa mga mansyon ng mga Graciano sa iba't ibang lupalop ng Pilipinas. I bought you clothes here! Binuksan ni Mami ang mga damit ko sa isang bahagi ng closet. May pajamas doon, may dresses, underwears at swimsuit. Bahagya akong natuwa dahil at least may underwear. Naalala ko ang mga maling size galing kay Hades. We should shop maybe tomorrow. We can't let his secretary do it. Hindi na ako papayag at mukhang ayaw niya rin dahil sa banta kong lalabas na nakahubad kapag nagkamali pa. In case you want to stay here overnight or something. Thanks, Mami. Pero uuwi ako. Hindi ko pa nakikita ang kabuuan ng buong bahay namin dahil sa dami ng ginagawa. Mabilis na pinulot ni Mami ang aking kamay. Umismid siya habang tinitingnan ang mga singsing doon. Maganda po, di ba? I said when I see the bitterness on her face. Mabilis na niyang binitiwan ang kamay ko at bumaling sa closet. By the way, he shifted the topic. I have a visitor today. Help me entertain him. Sino naman, Ma'am? Tanong ko, medyo kinabahan dahil syempre, hindi ako handa na makakita ng dating kilala. Don't worry, he doesn't really know you before. He grew up abroad and is the former president's grandson. Hindi siya masyadong maalam sa ganap dito at umuwi lang ng Pilipinas para pangalagaan ang ari-arian nila. Nakilala ko dahil stockholder din sa Saldivar Corporation. Bakit po siya pupunta rito? Well, actually, talk about an investment. Nagulat si Mami kaya napatingin siya sa akin. Mukhang may na-realize. Bakit hindi kaya ikaw ang tumingin sa investment na iyon?
Baka kaya mo na. You want to check our investments, right? Pwede po. Anong investment po ba yan? Kayo na ang mag-uusap mamaya. Sabay pakita niya sa isang swimsuit. And try on our outdoor hot jacuzzi near the pool. Nakita ko ang pool nyo kahapon. Walang jacuzzi, kaya sige na. Don't be shy and enjoy our home. True enough, lunch nang dumating si Finn Salgado. It was as if I already know him. Paano ba naman kasi? Simula nang nabanggit ni Mami ang pagdating niya, kinuwento niya na lahat ng alam niya rito. Sa poolside kami kumain para mas presko ang hangin. The pool is very inviting. The reason why I completely agree to swimming later. This is Feli, my daughter. Si Mami nang dumating ito. Tumayo ako at nakipagkamayan kay Finn Salgado. Gwapo at matangkad ito. Hindi rin kalayuan ang edad namin at dahil galing sa ibang bansa at hindi ako kilala, mas komportable ako roon. I didn't know that you have a beautiful daughter, madam. Maputi si Finn at medyo wavy ang buhok. Dahil sa kaputian, kitang-kita ang pulang-pulang labi. Pinaupo siya ni Mami sa harap ko. Yes, I have. I just don't talk much about my family. Cause, work is work. Sabay tawa ni Mami. Nakangiting tumingin si Finn sa akin bago bumaling ulit kay Mami. Is Mrs. Serrano coming by the way? Napasulyap si Mami sa akin. Maybe later, iho. She's still very busy. Why? Do you need her to talk about the Frontier Holdings? No, definitely not. I just thought she'd want to look into it. She will. But you can talk to her some other time, yes? Besides, my daughter Feli is very interested about the Frontier. She wants to be involved with the companies, so I'd like to see if she's ready to do that through this meeting. Ngumiti si Finn sa akin. I smiled back at him. You are? I could teach you how, if you want. Si Finn. Iha, Finn here is also an engineer. He graduated abroad. Finn, my daughter wants to be an engineer someday. Maybe you can help her out in that part too. Naging okupado tuloy ako sa pakikipag-usap kay Finn. Mabuti na lang at mukhang natutuwa naman siya sa usapan namin. Tumayo si Mami at Atticus nang nagsabi ang kasambahay na dumating na raw ang piano teacher ni Atticus. Mami excused herself and Atticus to meet with the teacher kaya naiwan kami ni Finn doon. Kanina pa may text sa cellphone ko at nang nagpaalam si Mami, tsaka ko palang nabasa. Unknown number. Matias reported that your house received a visitor. Who is it? Mabilis akong nagtipa. Alam ko kaagad kung sino iyon. Ako. Finn Salgado. Stockholder yata ng mga Saldivar. Tapos nandito rin ang piano teacher ni Atticus. Hindi ko na ulit nasilip ang cellphone ko dahil masyadong abala sa mga sinasabi ni Finn tungkol sa investment. It's a better way to farm. That's my goal. The Philippines is the best place to develop this because it's a tropical country. Patuloy ni Finn. His business is about farming. May mga bagong technique sa pagfa-farm ng animals. Sa totoo lang, hindi ako interesado masyado roon pero hindi ko ma-i-deny na magandang investment iyon. Lalo na dahil matandang kumpanya na ang kumpanya ng kanyang pamilya. Ibig sabihin, it's fail-proof dahil subok na ang kalidad nila. Honestly, I don't know much about that but I think it's a good investment. Really? Lumapad ang ngisi niya. Then I'm glad. I'm guessing you're not that interested because your interest lies in engineering and construction, ha? Tumango ako. Humilig siya sa lamesa para mas malapit pa akong makausap. Bakit parang kanina pa umalis si Mami at hindi pa rin bumabalik? Nasaan na ba yun? I can teach you things about it. Are you already studying or you're about to enroll? I'm about to enroll. I have yet to find a good school. I can help you out on your subjects. It's very hard actually. You might need my help. I narrowed my eyes. Why? You think I can't do it? Humagalpak siya sa tawa. Of course hindi. I know you can do it. But just if you need help. Giit niya. I can do it myself. Thank you very much. Medyo mayabang kong biro. Bakit? Don't you wanna see me again? To talk about your newly ventured investment. Pwede kitang dalhin sa farm so you'll see how it's going and you'll also learn new things from there. Hindi pa ako nakakasagot nang bumalik na si Mami. Dala na niya ang one piece ko. May roba rin doon at sa likod niya ay mga kasambahay na may dalang tuwalya at ilang merienda.
Kinuha na ngayon ang natitirang pinggan sa lamesa namin at pinalitan ng mga fruit shake at pastries. Excuse me, Engineer Salgado. I'm sorry, but I promised my daughter she's swimming today. Tumayo ako. Bahagya akong nahiya at gusto nang umurong sa planong pagsuswimming dahil may kausap naman at nakakahiya na ganoon ang gagawin ko. But I guess it could be a good idea to loosen up and have my own time instead of continuously talking to Finn Salgado. Sumulyap si Finn sa swimming pool. Yes, actually you have a nice pool, madam. It's very inviting, but it's kinda cold out here. Finn, I have a hot jacuzzi, kaya it doesn't matter if it's cold out here. You can always chill. Ibinigay ni Mami sa akin ang one piece at roba. Sige na at magbihis ka na. Aniya, sabay baling kay Finn. Anyway, Finn, you wanna swim? I have spare unused men's short for our staff, just if you want. Tumikim ako at tumulak na para magbihis. Sa gitna ng pagbibihis ay tsaka ko palang nabasa ang mensahe ni Hades. It's already 4 in the afternoon. Ang late ko nang mag-reply. Hades, is he going to stay for long? Ako, he's still here. What are you doing? Naghintay ako ng ilang sandali para sana sa reply pero wala na. Siguro busy siya sa party kaya hinayaan ko na lang din. I wonder who's invited. Naroon kaya ang mga hidalgo? It's for relatives, right? They must be there. Hindi ko alam paano nakumbinsi ni Mami si Finn na maligo. Basta't pagbalik ko na lang sa poolside, nasa jacuzzi na si Finn. Go ahead, Iha. Mami encourage. I'll just prepare more food. Nagpaalam si Mami. Tinawag ko siya at ayaw ko sanang maiwan kami roon pero huli na ang lahat. Umalis na si Mami. Nagbuntong hininga ako at unti-unti na lang nalumusong sa pool. Malamig pero kakayanin ko. Maliit na square shape lang ang jacuzzi at kahit na maganda sana roon, nariyan na si Finn. Why don't you try it here? It's very cold out there, Felly. This jacuzzi is the best. Si Finn. Nilangoy ko ng dahan-dahan ang pool at tinawanan na lang ang opinion ni Finn. Kinawayan ko lang siya. That's fine. I like the pool better. I lied. Nanginginig na nga ako rito at masarap sana magpainit sa jacuzzi. Tumawa siya at umahon sa jacuzzi. Bigla akong kinabahan dahil umamba na siya ngayong lalangoy sa pool. Lumusong ulit ako at lumangoy palayo, kaya lang ay nakita niya iyon at sinundan ako. Sabay kaming umahon nang hinuli niya ang paa ko sa ilalim. Tumawa ako at bahagya siyang binasa. You cheat! Biro ko. Tumawa rin siya. Where are you going anyway? Bahagya siyang lumapit sa akin, kaya lang nakuha ng tingin ko ang lalaking naglalakad sa poolside. Nagliwanag ang mga mata ko nang nakita kung sino iyon. Hades! Masaya kong tawag, parang bata sa Pasko. Kaya lang, taliwas ang ipinapakitang itsura ni Hades sa akin. He looked as if he lost all of his hard-earned temper. That look on his eyes and the clenching of his jaw told me that he isn't taking or liking any of this. Kinabahan agad ako. Ganun pa man, gusto kong isipin na kung normal ko naman siyang kakausapin, siguro naman aayos din siya. Kung i-explain ko kung sino ang kasama ko rito, aayos din siya. Besides, as far as I remember, he's not the jealous type. Maybe he's just upset because we accepted visitors even when we really shouldn't. But the way his eyes pierced through me, I felt the chills in my bones. I got a feeling that this isn't just about my safety here. Para akong natutunaw sa titig niyang iyon at kung nanginginig ako ngayon, hindi iyon dahil sa lamig. I completely forgot about Finn. Nilangoy ko ang distansya patungo sa kabilang side para lang mapalapit kay Hades. Sumunod si Finn sa akin pero hindi na kasing bilis ang langoy. Nakauwi ka na? Tapos na ang party nyo? Finn laughed behind me. Hinawakan niya ang braso ko na para bang naglalaro kami ng habulan sa tubig. Lumayo ako para matanggal niya ang kamay niya sa akin. Tumawa ako at tiningala muli si Hades. Finn, this is my husband, Hades Riago. Natigil si Finn at napatingin kay Hades. Nang bumaling ulit ako kay Hades, there is no mistaking it. He's pissed. Kailangan ko nang umahon at kausapin siya. Hades, si Finn, co-stockholder ni Mami sa Saldivar Corporation. Umahon ako. Hades helped me out but his lips were in a grim line. Mabilis siyang kumuha ng roba at isinabit agad sa aking balikat. Sumunod si Finn sa akin at agad kinuha ang tuwalya niya. Pinalupot ko ang roba ng mabuti at tumingin ulit kay Hades. Ang madilim niyang mga mata ay mas nadipina ng kanyang mga kilay at ang pangay patuloy na umiigting. Oh, I know you, Engineer Riago.
I'm from Frontier Group, son of Jan Salgado. My name is Finn. Naglahad siya ng kamay. Pinanood ko ang pagtanggap ni Hades sa kamay nito. The veins on his forearm though is telling me that he's lost his temper. Whatever it is that's holding him now is probably the Riago's most prized and ever boasted legacy of honor. I didn't know you're her husband. She never mentioned it. Ngumiti si Finn at sumulyap sa akin. We weren't talking about personal life, Finn. Just business, so I didn't talk about it. Alam kong bahagya akong kritikal sa sagot ko, pero medyo hindi ko gusto na sinabi niya ang huling sinabi. Tumango si Finn at ngumiti sa akin. The tension is rising up and Hades isn't speaking. Mabuti na lang at naririnig ko ang tawa ni Mami galing sa kung saan. Oh, nandito na pala si Hades. Finn, Felicia, tapos na kayong maligo? Si Mami. Yes, Ma'am. Magbibihis na po ako. Alright, I'm preparing our dinner now. Umamba akong aalis. Natigilan sa huling sinabi ni Mami. Ma'am, bibisita na lang po ulit kami ni Hades. Uuwi na po kami at sa bahay na magdi-dinner. I'm exhausted and he probably is too. It's a long drive to Manila. I might go now as well, Madam. I don't wanna stay long but I had fun. So, medyo nagmamadali ng sinabi ni Finn ngayon. Akala ko pipigilan kami ni Mami. Nagbibihis ako nang hinanda ang sasabihin ko kung sakaling pipigilan niya kami sa pag-alis. Nagulat na lang ako nang pagbaba ko galing sa closet at tapos na sa pag-aayos at pagligo. Nasa sala na si Hades at wala na roon si Finn. Atticus is playing a relaxing piano piece while Mommy is standing near my brother with her menacing face. Habang nagbibihis din, doon ko napagtagpi-tagpi ang nangyari sa buong araw na iyon. Gusto kong kausapin at kontrahin ulit si Mami pero may araw pa siguro para riyan. Ang gusto ko na lang ngayon ay ang umuwi kami ni Hades. Kung haharangin pa kami ni Mami, may handa na akong mga rason. Talaga ba ang uuwi na kayo? Panimula ni Mami pagkababa ko. Mabuti na lang at natanggap niya na rin na ganoon ang desisyon namin o hindi naman kaya napansin niya rin ang masamang timpla ni Hades. Yes, Ma'am. We'll visit again next time. Agap ko. Tumango si Mami. Hinalikan ko si Atticus bilang pagpapaalam at ibinilin na magpatuloy na lang sa ginagawa. Babalik naman ako ulit dito. Nang umayos ako sa pagtayo at tumingin kay Hades, nakita ko ang dilim sa mga mata niya. He was straight up still angry about it. Nagkatinginan kami saglit pero siya ang unang nag-iwas ng tingin. Tutulak na po kami. Malamig na sinabi ni Hades. Alright, take care. Maliit ang boses ni Mami. I glared at Mommy again but she only waved at me and pretended that she didn't get any of it. Tahimik akong sumunod kay Hades patungo sa sasakyan. Tahimik din siyang pumasok at tahimik niya itong pinaandar. Tuwid na tuwid ang upo ko sa maiksing biyahe. Sa kauna-unahang pagkakataon, wala akong masabi. Sa dami lagi ng nasabi ko kapag may kausap ako, sa kanya lang talaga ako natatameme.